Alright, hello, good morning. Today is October. Loading ulit utak ko. Today is October 9, day 8 ng aking bike loop. Sa ngayon, nandito ako sa sa may Claveria, Cagayan. Tapos sa barangays pa lang ng Claveria, pero wala pa ako sa town proper. Pero hindi ko pa alam kung mga ilang kilometer pa yung babadyakin ko para makarating ng town proper. Pero grabe din na yung view, oh. Dyan sa kabila. Tapos papasikat na rin sa aring atak. Then time check lang din pala. It's already 6 AM in the morning. 6 AM pa lang po kasi halos kagigising ko lang din. Di bali nakaalto rin ako mga bandang 11:50 kung nagkakamali. Sa ngayon medyo nababahala ako sa isang bagay na kung saan ay yun yung guho ng tulay doon sa may Alcala. So titignan ko kung ano yung possibilities, kung pwede pa rin ba akong makadaan doon, or kung ano man, or kung pwede ba akong makadaan doon, or di kaya ay hanap ako or i-reroute nila ako. Kaya ngayon natin malalaman kung makakadaan ba ako doon o hindi. Tignan natin kung magiging passable ako. Pero anyway, the one thing here is yun, tapos na ang mga stretch route. Yun na yung bayan. Yun yung mga probinsya ng Zambales. Diyan nag-umpisa na Zambales, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur and Ilocos Norte. So tapos na tayo sa mga stretch route. Okay, bakit ko nga ba sinabing stretch route or mga banat na ruta? Kasi kung titignan nyo pong maigi sa mga patalaga, at kung susubukan nyo talagang puntahan o lalakbayin magmula sa dulo hanggang sa dulo, halos lahat po kasi ng buong bayan halos lahat po kasi ng bayan ng probinsya na mga nabanggit ko po, halos lahat po kasi ng bayan nila ay inyo pong madadaanan. Ang hindi nyo lang po kasi madadaanan sa kanila, yun po yung mga bayan na nasa looban. Kaya naman yung halimbawa ko sana
Yung national highway na to, itong highway na to, di bale, ito lang yung ano, yung bayan na lahat ng mga bayan na andi dito lang along the highway madadaanan mo. Pero yung mga nasa loobang bayan sa kaliwa at saka sa kanan ay hindi mo na matadaanan kasi hindi mo na sila papasukin, kundi ang madadaanan mo lang ay itong diretsong daanan lang niya. Kaya naman para malagpasan mo din ang boundary ng Samoa, kailangan mo talagang sundin yun. Wala ka rin, kung dito mo din kasi sa mapa, wala ka rin kasing ibang ruta na madadaanan, kundi talaga yung buong stretch route ng mapa. Yun talaga ang madadaanan, mababagtas mo. Kaya naman nagtataka din ako bakit parang ang tagal kong umusad, parang ang bagal ko sa pagpapadyak ko. Pero kahit nasa normal pace lang naman yung padyak ko, pero tataka ako talaga kung bakit ang bagal. Pero yun nga lang talaga, yung ruta talaga ibang klase, as in stretch, tapos may mga akyata, ganun. Ay, pero thanks God kasi nga nalagpasan ko ng mga stretch route. Then sa ngayon, hanap na lang tayo ng mapagkakainan for breakfast. Kaya tara, update na lang ulit mamaya. Okay, sige. Sa ngayon, update lang tayo. Sa ngayon nandito na ako sa may Pamplona, Cagayan. Pero wala pa ako sa mismong town proper, pero dito pa lang ako sa mga baryo ng Pamplona. Nakalimutan ko na kung anong barangay ito. Itong pinapadyakan ko na sa ngayon. Diba grabe, parang din lang to sa Isabela, yung daanan na ito. Itong Pamplona to Sanchez Mira, parang daanan din lang na Cabanatuan. Tama, Cabanatuan to San Mateo going to Ramon Road, Cabanatuan San Mateo Road. Parang ganoon din lang to eh. Kasi tingnan nyo, haba. Ganyan yung yung ruta dito. Kaya nga kanina analyze ko na yung daanan dito parang Cabanatuan to San Mateo Road lang. Ayun pala, nasa barangay na pala ako. Barangay Bidduang or Bidduang, hindi ko pa alam kung paano sabi kasi. Paki-correct na lang po ako. Kaya grabe talaga. Pero meron silang differentials. Yung kay Cabanatuan, yung sa Isabela, yung sa province namin, yung daanan doon na Cabanatuan to San Mateo Road, patag na patag talaga. Eto, patag din lang siya, kaso meron siyang elevation na medyo lang, mababa lang naman yung elevation niya. Pero grabe, tinan mo, stretch route, you know, hindi mo makukuha na to, hindi ko malata, may kating akyatan, lang, parang ilagay mo lang ako elevated na siguro kung halimbawa yung elevation is lang siya, mga 0.1, sabihin natin ang pinakamataas na elevation. Kung i-elevate mo ang isang flat line, itataas mo sa distance. Halimbawa ang IF system, ito ang elevation din sa daanan dito sa parang 41 lang kaya
na parang medyo ramdam mong pabilis ka ng mabilis. Medyo bawagal ka ng konti kasi meron kang elevation na binabagtas na hindi mo ganong napapansin. Saka mo lang mapapansin pagka na medyo nakapunta ka na sa may gitna niya or pagka medyo nakalagpas ka na. So di bali yan ang muna yung update sa ngayon, then tignan na lang natin mamaya kung ano yung mga ibang kaganapan. Sorry, kain na muna. Tara, kain na muna. Ayan. Okay. Ito medyo di ko alam kung ano magiging ano ko. Kung ano magiging impression ko or basta hindi ko alam kung ano magiging impression ko kasi dito kanina magmula ng makapasok na ako dito sa province of Cagayan o sa probinsya ng Cagayan. Wala nang ibang naging bukang bibig yung impact ng ng ibang tao. Lagi nilang nababanggit na, uy, vlogger yun, vlogger yun. Kaya kahit yung mga ibang nakakakita, ganun lagi yung sinasabi. Idol, pasapang! Ngayon, pati yun ang sasabi na pa-shoutout daw. Okay. Sige, shoutout ko sa inyo. Well, sa totoo lang, hindi talaga ako vlogger, no? Hindi ako talaga vlogger kasi hindi naman ako pang genuine to the editing. Kasi kung ano yung nakahagip ng video or ng camera, yun na yun. Wala nang wala nang edit sa mga videos ko, kundi kung ano lang yung mga detalye yung sinasabi ko, yun na yun. So kahit kanina, kahit yung mga bata na nakita sa akin, sabi na, uy, vlogger yun, vlogger yun. Ayan ko, anong basahin nila kung bakit sabi ng vlogger yun. Siguro, marahil siguro na yung mga ibang ding nagra-rides, sobrang nakakundi sila ng camera, pero kung kasi cellphone pa lang yung gamit ko, wala pa naman yung mga pang vlogging cam talaga. Pero kung magkaganon ba na gagamit ng vlogging cam or something someday somehow, hindi naman natin alam kung anong gaganapan sa mga darating pa na araw. Well, hindi pa rin po magbabago yung claims ko na isa akong document dito, na kung saan yung nakilala yung isang kliyenta na hindi marunong mag-edit sa video. Yan. Wala man lang halos high-end performance sa pag-edit or basta wala kasi akong ganong alam sa editing sa video. Kaya ang sa akin lang din naman, ang importante lang ay mai-publish ko yung video na kung ano man yung necessary na may i-upload ko, kung ano man yung mga nabanggit ko, nagawa ko, o nasambit ko dito sa harap ng camera, yun na po yun. Sa ngayon
bahagyang pagpatak na ng ano, ng ulan. Kasi tinan nyo, ulap po, makulimlim ang kalangitan. May kanina pa ako nakakaramdam na ano, ng pakunti-kunting patak ng ulan. Kaya nga tumitingin din ako sa ano, sa daanan na mga pwedeng masilungan kung sakali. Yo vlogger, documentator ako. Yan, mga nagdiretso yung mga bahala kasi naman sa ano. Lagi lang din ang naiisip na vlogger. Kaya tignan ko na lang mamaya kung ano yung pwedeng ano, makakapagpili ba tayo or hihinto tayo kung sakaling ano, umulan. Pero sana wag naman, para tuloy-tuloy lang tayo sa pagpapadyak. Kasi medyo may kalayuan pa itong ano, papadyakin ko. Kasi kailangan ko labas na sa ano, probinsya ng Cagayan. See, mamaya na lang muna for the other updates. Kuwega raw 72, Marig 38. Ito na yung Magapit Bridge. Tapos ito naman yung sa ano niya, yung Cagayan River. Yari, umulan pala rito banda. Kaya pala dun kanina banda sa may part ng Alakapan, ano, may nararamdaman akong patak ng ambon. Pero dito pala banda, umulan. Oh, basang basa yung kalsada. Bridge 0. Okay, medyo ano na, medyo inaantok na naman na ako. Well, andito pala ako sa ano, Gantaran, Cagayan. Pero dahil sa nakakaramdam na ako ng ano, gusto kong magkape. Gusto kong magkape. Ngayon, inaalala ko kung saan nga ba dito sa Cagayan mismo, na ano, yung merong along the way na magkakatabi lahat yun. Tapos meron siyang ano, bilang, paano ko ba siya di-describe? Basta pag going ka ng ano, pag galing ka dito sa Cagayan, pupunta ka ng Isabela,
nasa right side mo yung kapihan, tapos nasa left side mo naman yung kampo ng mga militar, mga sundalo. Ngayon pag galing ka naman Isabela papunta kang Cagayan, nasa right side mo yung kampo ng mga sundalo, tapos nasa left side mo naman yung magkakapihan. Although yung kapihan na yun, ano yung yun, doon kasi madalas na standby, nag-i-stop over yung mga trailer, mga nagbibiyahe, mga turista. Doon kasi sila parang nag-i-stop over para kumain, kape, basta madami doon. Yun lagi kanina ko pa nga iniisip kung saan yung banda, kung dito ba yun sa may part ng Gandaran or sa ibang part pa ba. Nakalimutan ko na kasi kung anong bayan yun. Alam nyo naman kasi sa akin dito ang kinakabisado ko lang kasi pag gantong lumalayo ako, yung daanan, yung way. Pero yung mga pwesto-pwesto naman ganyan, mga kainan, siguro yung mga mga common, pero yung kasi hindi ko nakakabisado kung yun kung anong pangalan ng bayan na yun or saan siya located na dito sa Cagayan. Kasi kanina ko pa talaga gusto magkape. Gumagawa lang ako ng paraan para mawala yung antok ko kasi dito kanina pa ako ay sana makita ko naman na kung saan yun. Kasi nga sa totoo lang nakakaya naman pagkalimbawa mag-i-stop over hihinto ako sa sa may isang food stalls or isa isang canteen, tapos magpapadit na ako ng kape. Sa totoo lang okay lang din naman na gawin yun, yung nga lang kasi medyo nakakaya din naman, kaya tsagaan ko munang hanapin. Pag hindi ko talaga matyagang mahanap kung saan yun banda, bala na lang, second option na lang ako. Hindi ko pa nga alam kung ano second option. Sige mamaya na lang ulit kasi hindi ko pa talaga alam kung anong one ko. Pero sa ngayon inaantok lang talaga. Ay nako, yan, di bale kanina uminto ako kasi parang talagang as in magdadaw na yung katawan ko. Ang kinawa ng buhok ko. Ngayon may mga estudyanteng naglalakad pauwi sa kanilang mga tahanan. Sa paginto yun, pinunta ako ng aking tubig kasi para pampawi man lang sa gusto mong magkape. Ngayon nagtanong ako sa kanila, syempre mga tao dito mga Ilocano din, gaya ko Ilocano din ako. Tapos nagtanong na ako, Ilocano conversation kasi, kaya sasabihin ko na lang yung Ilocano para mas madali. Pero hindi ko na malalagyan to ng translation Sinaludsid ko na sa dino ajay pagkapyan. Tapos sumbat din may isang babae nga ay awang ti pagkapyan dito manong.
Adda dati pagkapinto ita dati nadala ng tidi. Ngayong dyan ka muna sa dino nga banda. Sigod nga insakbay ko di sarita nga kinunak nga adda dati pagkapintoy nga ti karuban na iti banger nga dalan na kit kampo di kiti soldado kay di banger na may so di kiti pagkatyan kit kinunana diti nga estudyante kay ay jay manong di nagpatak din baka nga barangayin di kwanto ti boundary na kunana tapos sinalot so di kiti kakadwa na no ada ba talaga na kunana may nga adda di jay boundary na atoy eh tata makita no gibag baka dadakan ti no di kiti nagsalot so dakit agi pagbada diti puno no naman o makita nga ako asidig na boundary na dito nga dalan dito nga pagriyan kit no makita to nga ako nga asidig ako to makita kita tanong ko ano kaya dapat kapindayin salud so dito man sa ti boundary na tayo so ti kunanan ay isang balasang ada pagkapinjay kunanan ya update ko na lang kayo mamaya. Oh wait, parang may naamoy ako dali parang may naamoy ako dun only rice 70 dalawang ulam 80 only rice parang may naamoy talaga ako. Ano naman to? Ayan pala yung bandan. Ito, Cagayan River pa rin to. Mahaba tong Cagayan River. Ang pinakamahabang river sa buong Pilipinas. Ito, Zyron Eatery. Only rice, kambingan. 70 pesos only rice, sarado naman. Riverview, Kambingan and Pasiteria, the home of native foods. Wow. Ito kasi dito sa Kanyan parang hektaran. Wala pa rin ito. Sana hindi narinig. Ewan ko lang kung dito talaga yun sa may daanan na to kasi parang sabi ko kanina parang pamilya na sa akin. Wait lang, medyo delikado sa may gilid kasi ito lumot to. Yan.
Bale, legit talaga yung sinabi ng bata kanina. Totoo talaga yung sinabi ng bata kasi nga doon kanina sa may banda doon sa may akit pa nito ng konti, doon mo may kita yung arko. So ibig sabihin ito yung ano, yung boundary. Tapos ito yung ano, yung kampo. So ibig sabihin legit talaga. Ano. Tayo magkano po kape? 15? Di ba itong mga kwento, mga food stalls mula dito gano'n yan sa din yung dulo niya hanggang dun yung dun banda so may pocket pa niya. Yan, kape muna tayo pampawala ng antok. Sandali, may nanonotice na ako rito. Titignan ko to. Beautiful like this. Sir, bala yung damag. Ito yung pati, kwan sir? Dalan tatang pa, kwan? Tugay garaw? Wen. Ito yung nga sir, hamping. Kana mabalit. Ay, kwan sir, mas umadeno ka. Ay, kwan sir, harang tayo. Ngayon, kwan sir, at ano yung bandit yung dalan na kwa? Sir, no kwa, di ba nga-expire numabalin ati dalan ito'y. Ngayon mas asidig nung katoy. Sir. Ngayon ba sir, diretso lang atoy. Sige sir. Agaman sir. Diba, dito ano na to, dadaan tayo sa alternate route. Kaya kung mapapansin nyo, doon na pala yung ano, binanggit. Nakalimutan ko na kung anong eksaktong bahay nyo, yung nasirang tulay. Although may nasira kasing tulay dito noong October 6 sa may part ata ng ano, Alcala. Okay, sige, sandali lang. Send ko lang muna mag-check fruit. Pero buti nakakalang pala ano na ako. Dito nagkape na ako kasi dito itong ruta na talaga to, first time ko itong madadaanan. So ang karaniwang dinadaanan kasi doon sa may kanina, doon sa may barikada doon, yun talaga yung ano, dire-diretso lang kasi yun. Ngayon doon sa ano, doon sa daanan na iyon, di bale ano, mas malapit kasi yun na papunta din lang sa ano, palabas ng Cagayan. Ngayon ito medyo mas malayo to ng kaunti. Ito, wala akong ka-idea talaga dito sa daanan na to kasi nga first time ko lang din tong madaanan.
Di bale siguro ang mangyayari na lang siguro sa ngayon, ito dito, hindi ko alam din kung may signal dito. Ang mangyayari na lang, ang mas mahirap sa sa ganitong klaseng ruta ay pag halimbawa meron pang ibang way or ibang roadway na na madadaanan dito, matik na parang magdadalawang isip, automatically check route. Mas marami tayong ngayon, checking route or checking rotations para ma-assure natin na hindi tayo maliligaw. Pero siyempre kahit na sinabi ng mga persons in authority nila, di ko na sila na videoan kanina, pero hindi naman sabi nila kanina sa akin na dire-diretso daw, so hindi ko lang kayo mga sasakyan. Kaya buti na lang nakapagkape na talaga ako. At least gising na gising yung katawan ko rito, tsaka yung dugo ko. Tsaka kahit pa paano nakapagpahinga din ng konti. Yes na. Kaya mangyayari, mas marami tayong paulit na lang sinasabi ko. Ano ba yan? Mas marami tayong mga checking of rotations, double checking tayo para sure na hindi tayo maliligaw, para alam natin yung gagawin natin sa kabuuan ng daanan na to hanggang sa makalabas tayo, hanggang sa makapunta tayo sa bahay ng Tuguegarao. So di bali yun lang na muna. Okay, ito yun kung makikita nyo doon banda, so ibig sabihin may ibang parang merang redirectory route lang yung yung nangyari. So siguro yung ruta na yun nasa lang siya, yung na i-redirect sa akin. Siguro kung yun dito, kung 1 kilometer, kung along the highway lang is 1 kilometer, siguro sa yan 1 to 2 or 2 point something kilometers. So para lang din, parang isang barangay lang yung haba. Tansya ko lang yun hindi yun yung hindi yun yung eksaktong distansya. Yun na yung tansya ko. Yan, so magandang gabi po. Sa ngayon gusto ko lang magbigay ng concrete idea sa pangyayari dito. Hindi ko sinabi pa lang lilinawin ko lang, disclaimer lang po. Hindi ko sinabing concrete idea is yung buong detalye na, kundi yung kung ano lang yung kaalaman ko. Okay, para mas maging malinaw lang din, yung exact location ng tulay is dito sa may Pigatan, Alcala, Cagayan. Ngayon, doon sa sinabi ko nina doon sa video, doon sa last clip, na kung saan matatagpuan yung pagkakapehan na katabi niya is yung kampo ng mga militar, ng mga sundalo. Di bale,
Yung kampo ng sundalo is hindi na siya hindi na pala siya sakop ng Gantaran, kundi sakop na rin siya ng Alcala. Ayan. At yung pati din yung Cagayan, hindi na rin sakop din ng Alcala ay ng Gantaran. Kasi kanina nalapasan ko yung arko ng Gantaran. So ang exact location ganito, pag galing ka ng Ilocos Norte or Ilocos Region, pagka daan mo sa Gantaran, pag nalagpasan mo yung arko ng Gantaran, Cagayan, yun na, bayan na ng Alcala, pero hindi pa yun yung town proper. Tapos mga ilang metro lang pagkababa mo dun sa may kampo ng militar tsaka ng mga tabi niyang kapehan doon, mga ilang metro lang yun, meron ka na makikitang nakabantay. So ibig sabihin yung dun sa barangay na yun, doon pala banda yung Pigatan, na kung saan andoon yung gumuhong tulay. Ngayon pag galing ka naman sa pag galing ka naman ng Isabela, siyempre matadaanan mo tong malalapasan mo pa yung town proper. Pagkapakit ka naman na ng Gantaran, pag malapit ka nang pupunta dito pag malapit ka na going to Gantaran, Cagayan, doon na rin banda. Ngayon yung mga person in authority na doon, mga kapulisan sa kasundaluhan, ni redirective, binigyan nila ako ng tinuro nila sa akin, doon sila naka-standby na yung mga yun. Tinuro nila sa akin kung saan yung alternatibong ruta na madadaanan, kasi nga hindi talaga passable, because in sarado magkabilaan. So tinignan ko sa mapa, di bale lang, parang iikot ka lang sa isang barangay. Tapos yung kung titignan natin yung differential, siguro lang, more than or less than 1 kilometer lang yung pagitan kapag i-stretch natin. Kasi mas mahaba lang kasi yung ikutan mo ng mga ilang metro lang naman, hindi naman siya gaanong kalayuan, pero parang ikutan mo lang yun. Di bale yan lang po yung yan po yung alaman ko tungkol sa pangyayari na yan. Hoping na na may idea po kayo, kasi kahit ako din naman po ay hindi ko rin po alam noong nabalitaan ko na, tsaka nung napan ko sa Facebook yung video niya. Hindi ko rin alam kung saan siya exactly located, kasi nung nakita ko na, hindi ko ma-locate kung saan yung exact location ng barangay, para ma-track ko sana kung dire-diretso na lang ba ako or kung kasi tinitignan ko din yung mga dadaanan ko na. So malay ko ba kung yung pinangyarihan ng location is nasa ibang ruta or nasa main road ba, yun kasi yung mga tinitingnan ko. Nang sa ganun, kahit na saan tayo makarating, alam na natin kung saan tayo dadaan, saan tayo susulpot. Lahat na yan dapat inaalam na natin yan. Kaya buti na lang may alternative route doon. So yan lang po yung naibahagi ko, at gabi na. Yan, hello, magandang gabi po. Sa ngayon nandito na ako sa may bayan ng Amulong, Cagayan. Di bale, kung mapapansin niyo, parang gandang may mga datang structure ng building. So di bale,
Kunain ko na muna yung ito sa sa may pagkakain na sa kung saan ako magdi-dinner. So dito sa may sa may pansinan dito. Located lang siya dito sa dito sa may dito. Harapan ng munisipyo ng Amulong. Yun yung munisipyo. Kuya, anong pangalan ng barangay na to? Sentro Amulong. Barangay Sentro. Barangay Sentro Amulong. Tapos wala bang kaya? Wala pa kayong exactly name ng pansitan po ninyo? Or kung pa lang, on planning pa lang. On planning pa lang. Ongoing pa lang yung pangalan niya. Ongoing pa lang. Pero kailan lang kayo kuya nang bukas? Last week lang. Last week lang. So yun, di bali wala pa silang exactly name ng ng business nila. Pero dito sooner or later maisip din nila kung ano yun. Pero ang importante, yung location nila is around the Barangay Sentro of Amulong. Yan, dito lang po sa yan, sa may malapit sa munisipyo, halos kasing tapat lang nila. Pero meron naman silang dito, meron naman silang food menu. Although dito na ako kakain ng pancit kasi baka pagka sa Tuwigaro pa ako kakain ng pancit baka sobrang gabihin na ako, or baka wala akong makabutan along the highway na makakain na doon, kaya dito na lang. So ito yung nila, menu nila. Ito lang. Ito may kita. Yan meron silang dito. Batil patong, then special lomi, tapos meron silang sisig. Pero di ko pa alam kung ano mga ibang nila rito, mga ibang yung mga ibang specialist nila. Ayan. So di bala kakain lang muna ako para paano makapag tayo. Meron tayong eksaktong magiging na lakas. Ay. Kung pansit batil patong. Yeah, so ito yung pansit batil patong nila. Grabe pang to, pang magkano to kaya 150. So suportahan natin ang mga negosyong pang pang masa. Yan. Tara, kain na muna. Yan, hello, magandang gabi po. Grabe na yung buhok ko. Yan. Okay. Di meron pala, kakatapos ko lang kumain and meron akong gustong i-share sa inyo. Well, along the way, patungo dito sa may bayan ng Amulong. Although madilim kasi sa daanan, then lobat kasi yung ilaw ko. Hindi ko alam na lobat na pala kasi nagamit ko din kagabi. So ito sana ito charge. Pati na rin yung Bluetooth headset gabad na din. So di bali yung isang ilaw lang yung gumagana kanina doon. Well, gusto ko magpasalamat pala dun sa sa kumara sa akin na sasakyan kanina. Although sa kalagitnaan ng kalsada, sa may madilim talaga mismo. And then may sinabi sila, tapos yung may sinabi sila pero hindi ko narinig kasi na ginagamit ko yung Bluetooth earphone ko. Kaya naman yung sinabi nila, tumango na lang ako kahit hindi ko na naiintindihan. Ngayon, humito sila, tapos ang nangyari, tinanong nila sa akin kung meron akong sticker.
Tapos tinanong din nila sa akin yung nag-vlog ako. Sabi, ngayon sagot ko, meron sticker. So binigyan ko sila. Then, nung nabigay ko yung sticker, hindi ko na natanong sa kanila kung ano yung pangalan nila. So, pagkatapos kung ano nabigay yung sticker, alam niyo kung ano binigyan nila sa akin? Ito oh. Yan. 5 piraso. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5. Rebisco pastillas. So, meron na yung pagkain along the way. Kaya naman, thank you so much po sa sa Good Samaritan po pagiging Good Samaritan po nila. Although wala naman pong hinihing kapalit, pero gold ako kanina kasi binigyan nila sa akin to. Yan. Dahil po dyan na malaking tulong na po ito para sa akin na may pagkain po ko sa daan. Malalas po yung pambili natin, ang pangbili ko ng merienda. Yan. Di bali malaking tulong po sa akin ito. Kasi malalayo pa yung ilalakbay ko. Then, yung isang buwan kasi kanina, bumaba din yung isang nasa loob ng sasakyan. Tapos, nagtanong-tanong siya kung saan na ako nakarating, kung saan na ako napadpad. Grabe. So, talagang namang ang dami-dami pa rin mga Good Samaritan sa daanan kahit saan ko mapadpad. Well, sa totoo lang, hindi ko po alam kung taga saan po sila, kung ano po yung company nila or organization na meron sila. Wala pong idea. Pero, sa nagbigay po sa akin ito na pinahinto po ako sa daanan, sa madilim na daanan along the province of Cagayan. Big shout out po sa inyo and laking tulong po sa akin talaga nito. Kasi minsan nagkikris din po ako ng biskuit. Yan, pero kung ano lang po kasi meron sa akin ngayon na nabibili ko, yun lang po kasi yung parang pinaka-sufficient. Pero big shoutout po sa inyo. Hindi ko man po nakuha yung pangalan ninyo, pangalan po ng company or organization po ninyo. Thank you so much po and God bless po sa inyo. So, yun naman po. Maraming salamat. Yan. Andito tayo ngayon sana sa may Bunton Bridge. Cagayan Province. Ewan ko kung part pa to ng ni Tuguegarao. Kasi itong ruta ko going to Solana, Cagayan. Di bali pagka pag nasa Isabela ka at pupunta ka dito sa Cagayan, pag ang way mo is going to andito ka andun ka sa dito andun ka sa may part ng Santa Maria. Tama. Pag andun ka sa may part ng Santa Maria, dito ka madadaan sa may Enrile or Solana. Pero pag halimbawa duman ka naman sa San Pablo, ang una mong madadaanan na bayan naman ng Cagayan is yung bayan ng Peñablanca. Tapos ano pa ba? Yun lang naman.
basta kung siya less than 1 kilometer. Hindi ako namamalay. Ilog na doon sa may mga taas. Ayan, di bale, ano na naman, akyatan na naman yung daan dyan, kaya mamaya maya lang off na naman ang video. Okay, yan na, end of the bridge.